So ayun, okay, KGX, kumusta kayong lahat? At ito, no, isang video lang. So tingnan natin to, si ETH ay si BTC kung mapapansin natin, no. Downtrend si BTC, no. Ina-expect din natin na baka kunin niya si 91, no, okay? So ina-expect natin yan, baka kunin natin si 91. Pero kung mapapansin nyo, iba ang galaw ni ETH, no. Kung mapapansin natin, tingnan nyo dito. Sa bawat 4 hours time frame, iba ang galaw ni ETH. Dito nagpa-positive siya. Dito naman nagkaroon siya ng uptrend, yes, nagkaroon din ng uptrend. Tapos nagkaroon ng downtrend si BTC, sumasabay si ETH. Pero kung mapapansin nyo ng dalawang 4 hours time frame, medyo nag-iba yung ihip ng hangin kay ETH, no? Ito yung tinatawag na kapag si BTC nagme-maintain na ganyan, nangyayari to eh. Si ETH lumilipad. Parang sinasabi nila ito na yung parang altcoin season na tinatawag. Pero syempre, tulad ng sinabi ko, hindi pa confirm yan. Hindi pa confirm kung magkakaroon ng Christmas rally. Napapansin natin yung mga altcoins is nagpa-positive. Bakit nagpa-positive? Sa laki ba naman ng binagsak ni Bitcoin, di ba? Sa laki ng binagsak ni BTC, makikita nyo from 108 to 91 na nakaraan. Syempre, nagbagsakan lahat ng token. And then nakita nyo, nag-positive sila ngayon. Natural yun kasi lumipad din si BTC. And then nagkaroon ng mga positive yung mga token. Ito yung tinatawag natin na good opportunity sana nung nakaraan. Ang daming umiiyak doon sa mga Sagala, kay Ron, di ba? So nung nakaraan is profit na kayo diyan, no? Hindi influencer ang magsasabing mag-TP ka, no? Nasa yan. Kasi una, ikaw may hawak niyan eh at nakita mo profit ka na eh, di ba? Bakit mo kailangan bakit kailangan sabihan ka pa na mag-TP ka na, di ba? And then ngayon nung biglang bumagsak, doon ka nag-decide na sana nag-TP na ako nung medyo mataas pa, di ba? Yun yung sinasabi natin, nasa huli ang pagsisisi niyan, di ba? Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, ako ginagawa ko. May target may target TP area ako eh. Pero tingnan niyo yung sa akin, hindi naman ako yung target TP area ko, di ba? Hindi ako nakapag-TP, di ba? Pero ang ginagawa natin is bumibili tayo once bumabagsak. Di ba? Bumibili tayo once na bumabagsak ang value. So, kunyari, ikaw bumili ka bigla nung gala nung nakaraan, sobrang baba, o biglang lumipad ngayon, nagpa-positive ngayon yung portfolio mo. So, ganun siya. Ako, ganun ang ginagawa natin, mga Lodi, no? And then ako, expected ko pa rin naman na si Ethereum is lilipad. Bakit? Expected ko na si Ethereum lilipad, no? Kasi, syempre, naniniwala pa rin ako sa history, no? Ngayon, kapag kunyari itong history na to, no? Hindi, kumbaga sabi nga natin, yes, hindi siya sumusunod sa history, di ba? Pero kahit papaano, sabi nga nila, nagra-rhyme siya doon sa history, di ba? Sabi nga nila, history repeat, pero sabi nga nila na, yes, KGX, wala namang history repeat eh, pero nagra-rhyme. At least nagra-rhyme. Tulad na sinabi ko, once na kunyari, itong January, baka mamaya lumipad, no? Sabi nga nila, pwedeng lumipad ng, laki na nilipad ng January, February, March. Kung sakaling hindi naman ganito kalaki yung ilipad niya, walang problema. Basta at least para sa akin, lumilipad yung value ni ETH ang dahan-dahan, good lang ako doon. Nandirito ako sa chine-check mo yung history. So ngayon, kung susunod siya sa history, kahit papaano, magra-rhyme siya sa history, kahit papaano magiging maganda yung, I think, yung January, February, hanggang March ni ETH, no? Para sa akin yun kasi ito yung binabasihan ko ngayon. Kapag hindi nasunod, kahit papaano, at hindi siya sumunod sa rhyme, no? Sabi nga natin, history repeat or hindi siya sumunod sa rhyme, at least alam ko na, yung gagawin ko next year ay sa susunod na bull run. Okay, possible hindi masunod yan, nangyari sa akin yan eh, di ba? So kaya ginagawa natin yung mid bull run investment. Kaya pinapakita ko sa inyo kung ano yung mga nangyayari kapag, katulad niyan, ETH, di ba? Kung mapapansin nyo, profit na ako nakaraan o biglang nalaglag. So 2,700, 2,300 to 2,700 tayo bumili. Ang nangyari, pumalo na ng 4,100. Hindi pa ako nag-exit kasi nga 4,500 to 5,000 yung exit price ko. And then nalaglag hanggang 3,100, di ba? To 3,300. So far ito pa rin. Kumbaga papakita ko sa inyo every time. Gusto ko ipakita sa inyo, syempre, yung ating assets, no? Yan. So meron tayong total of ETH na 2.2. Okay? So, negative 35K tayo sa ETH. Diba? Pinapakita natin lahat yan. Kasi, una sa lahat, gusto ko makita nyo lahat. Transparent. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Diba? Sabi nga nung iba eh, tawa yung iba eh. Naging screenshot yung profit ni KGX.
Okay? Na-screen si KGX yung tipong taong nawala yung profit, no? Mababaw pa ang pananaw nyo, no? Sabihin ko sa inyo, mababaw pa ang pananaw nyo sa mga influencer. Okay? Yun lang yung masasagot ko sa inyo. Okay? So ngayon, next, anong gagawin natin ngayon? So sa Watchers Guru, kung mapapansin nyo, MicroStrategy buys another 5.2 K, no? Bitcoin, no? For 561 million is good news yan, ha? Para sa mga kasi kilala naman natin si Michael Saylor is masyado siyang bullish pagdating sa Bitcoin at matagal na niyang sinasabi na mag-invest ang lahat sa Bitcoin, di ba? So, alam niya yung nangyayari at isa siya sa pwedeng magpaliwanag or maging parang buhay na ebidensya na malaki ang kinita niya sa Bitcoin. Alam niyo naman 'yon kasi isa siya sa pinakamalaking investor pagdating sa tawag dito sa Bitcoin. Okay. So ito, sabi ni Crypto Rover naman, breaking news, no? Sabi niya, yesterday nakita daw niya si Ethereum, no? Yung inflow daw may positive na 130 million, no? Pero si BTC nagkaroon siya ng outflow, lumabas ng 226 million sa ETF. Pero hindi sinabi ni Rover na merong, ewan ko lang kung hindi ko lang sure, pero alam ko may 2 days na outflow din ang Ethereum sa ETF. Okay? So ngayon lang nagkaroon ng inflow sa ETF ngayon. Okay? So next, ang i-check natin, ayan. Nagsalita na ulit si Michael Saylor. Ang sabi niya, we are in 10 year, no? Bitcoin gold rush. So maniniwala ba tayo doon, no? Ako kasi totally, syempre yung pananaw ko sa one cycle, malaki talaga ang from 2022 investment to 2024 investment, talaga ang laki talaga ng binigay ng crypto, no? Talaga makikita nyo naman talaga, di ba, sa top 10 token lang, ADA, BGB, ADA, SHIB, tawag dito, XRP, Dogecoin, ETH, di ba? Nakita niyo yung all-time low niya ng 2022. Di ba? Ayan, BlackRock Spot Ethereum ETF, no, now holds around 1 METH. Grabe, di ba? So kita nyo, bullish na bullish sila, di ba? So ako ginagawa ko, once na bumabagsak ang value ni ETH, bumibili tayo mga lods. Okay? So, next, eto pa. So kung mapapansin nyo, puro Michael Saylor ngayon, yung mismong news, di ba? Tapos ito yung isa sa nagustuhan ko, no? Ayan, Amazon founder Jeff Bezos, no, buy 600 million worth of Bitcoin, no? Sabi ni Michael Saylor kasi sinuggest niya kay Jeff Bezos, no, ng founder ng Amazon, no, mag-invest ka sa Bitcoin ng 600 million. No, malakas ang loob ni Michael Saylor kasi nga sabi ko nga sa inyo, kumbaga siya kasi yumaman siya diyan, di ba? Sumobra, kumbaga diyan dumoble yung assets niya talaga totally kay Bitcoin, di ba? So kaya nag-a-advise siya na soon lilipad diyan. Soon hindi lang 100k ang kayang marating ni Bitcoin. Soon dodoble yan. Soon titriple yan. Sabi nga ng anak ni Trump, di ba? Magiging $1 million ang Bitcoin. Super super hype 'yon. Yeah, pero kung mapapansin nyo, hindi naman, kahit sinabi ng anak ni Trump yon, hindi nag-rocket, di ba? Hindi naman nag-rocket. Kumbaga, uminto lang tayo sa 108. Tapos, nagkaroon na ng drop dahil doon sa FUD ni Powell. Okay? So, ngayon, ang pinaka-gagawin natin, pinaka-gagawin ko dito, still mag-iipon lang ako, no? Ng USDT. Kung mapapansin nyo, may USDT tayo. Galing sa airdrop to, mga kapatid. No? Pinakita ko kahapon. Meron tayo niyan at once na bumaba pa yung value ni ETH, buy lang ako ng buy. Kasi kung titingnan ko sa susunod na bear market, hindi ko na makikita ang 1,000 USDT, I think, kay ETH. Siguro 2,000 or 2,500 yung kaya. Pero pag lumipad si ETH kung totoo yung prediction ng 8K or 10K, hindi mo na makikita si 3,000. Hindi mo na makikita si 3,000 soon. Kapag lumipad ng ganun si ETH. Ako, plano ko, wala, stay na yan. Kumbaga sabi ko nga, buo na yung loob ko na i-stay yan, magti-TP ako pag happy na ako. Kung hindi pa ako happy sa 5,000 o kaya sa 4,500, kung sakaling lilipad pa siya ng gusto, ayun yun. Pero may aabangan ako.
may aabangan ako. Kapag ang market lumipad ulit ngayon, no? Kapag ang market lumipad ulit ngayon, ito 'yon. So ito yung isa sa pinaka gusto kong sabihin sa inyo ngayon, no? Kapag ang market lumipad, lagyan natin sa 4 hours time frame. Etong December lumipad diyan yung Bitcoin, no? At nakuha ulit si 110k. Sabi nila 120k. Ako medyo hindi ako maniniwala doon, no? Maniniwala ako na magkakaroon ulit ng isa pang drop. Maniniwala ako ulit na magkakaroon pa ng isa pang drop. At kung kailangan maulit yung isa, no? Yung sinasabi natin na magkakaroon ng drop, etong area na to. Kasi sobrang laki niyan. Ito, sobrang laki din ito. Ibig sabihin, saan to mangyayari? Diba sabi nila every April yan. April, May, June yan. Diba? So tingnan natin kung anong possible mangyari dyan. Diba? Kaya ako pag nakita ko yung 110k, magtitipi din ako sa ETH. TP din ako sa ETH. And then magmamasid lang ako. Titingnan ko kung anong mangyayari sa market. Ganun lang ang gagawin natin mga Lodi, no? So, yun lang sa ngayon ang ating news mga idol. At sa mga wala pang BitGet, okay? No, kapag gumawa tayo ng Telegram, ang Telegram is gagawin natin yan kapag malapit na yung, alam natin yan, yung January. I think January gagawa tayo yan, no? So, yung mga requirements natin sa Telegram natin, dapat, ang gamit nyong platform is BitGet. Siyempre, dapat under my link, no? Makikita nyo yung UID nyo, mga Lodi. Papasa nyo sa akin yung UID nyo para makapasok kayo sa Telegram. Yung Telegram naman natin, hindi ako tulad ng ibang professional, pero syempre ang gagawin natin doon is kahit papaano yung magkakaroon tayo ng kahit papaano konting TA sa mga token, kung ano yung mga bibilin natin pagdating ng bull run, kung saan tayo mag-short, 'di ba? Kung saan tayo mag-short, kung aabutin ba ni BTC ang 150k o 125k, kung kailangan na ba mag-short tayo doon, parang ganoon siya. At ano yung mga token na iipunin natin ng bear market? Parang ganoon. So, ang tagal natin magkakasama doon. I think 3 years tayo magsasama-sama doon. No? So, magtuturuan tayo doon mga Lodi. Okay? So, yun lang sa ngayon, KGX. Mabuhay kayong lahat. Saludo.